Good morning, good morning. It's, wala ang relo ko. It's, maybe it's 8:15, 8:14 ngayon at ako'y pupunta sa kubo. Kasi wala si tatay, wala akong kasama. Walang magpapakain sa aso. So, ako lang mag-isa ngayon. And medyo may konting nababaguhan ako kasi ako lang mag-isa ngayon eh. Nasanay ako ng laging si tatay kasama or siya lang mag-isa. So ako naman ngayon mag-isa. May pinuntahan sila ni bayaw ko. Dadalaw yata doon sa may meeting de avance sila ng magkakapatid. Okay, at iwanan ko to to. Kanina pa ako nakatambay kay Kuyukot kaya dyan muna sila. Sila muna naman ang tatambayan ko. Iwanan ko lang sila dyan. Okay. Wait muna ha. So ako ngayon ang magdadrive and naka-neutral. Okay. Dahan bigla kasi sino? Mahaba nga ang live. Okay. Okay. Oops. Medyo mahirap ang ginagawa kong kabalbalang kong ito. Nagdadrive habang nagbablog. Eh wala naman akong holder dito sa wala naman akong cellphone holder dito sa ano pa yung magandang ilagay dito. Lagi kong pinag-iisipan kung paano ko lalagyan to ng cellphone holder para kung sakaling ang ganito ay meron akong paglalagyan. Ang problema marami sige muna ka na. Ayoko makipagsiksikan kasi may naka-park dito sa harap. Diba? Mabuti na yung mali. Oops. Maalog. Ay, dahan-dahan dito. Kaya ang tongo na bakit ito'y pasilip-silip sa kanyang lupaiyang naghahanap ng tao. Ay! So, hindi na ako nakapunta kagabi. Ba't ba ikay pasilip-silip niya? Ay, pumasok ay lupa mo yan. Hindi, sisilip ko kung may mga saging. Doon. Minsan merong nadadaanan namin. Hinog na ka ako yung saging na yun. Sino ba nga ako nangingialam din eh. Sabihan ko yung siya maniba. Oh. Oo nga. Sayang naman. Minsan dadaan kami doon sa gilid, natatanaw ko, sabi ko, nakasayang ang saging. Di ba dito kanina bang lupa yung... Wait ha. Ito na ako. At kailangan ko mag-park. Ingat tita. Ingat. Kasi mahirap na. Oops, poste yan. Poste yan. Okay. In here. Hindi naman masyadong nakalabas. Hayaan mo na siya. Konti. Lang, nandito pa rin man sa loob, kaya lang hindi masyadong pasok. Oh, diba? Ayan naman, oh, diba? Okay na. Nagdali lang naman ako doon kasi magpapakain nga lang ako ng aso.
Kasi kawawa naman yung aso namin. Teka, handbrake ko ba? Baka mamaya hindi naka-handbrake. Okay, naka-handbrake. Ang aming Mustang ay hindi ko pa malinis kasi malikabok pa doon sa amin, nakakainis. Ayan na naman tayo, lalakad na naman tayo ng maalog. Buti na lang maaraw ngayon. Ay Jesus, may bangka lang. Buti na lang maaraw ngayon at medyo iga na yung lupa. So, sabi ko magdadala ako ng itak, o di ba? Hindi nasanay, kaya ayan, pumunta sa gubat nang walang dalang itak. Ay nako. Sabi ko pa naman pagkakataon ko na kasi wala si tatay. Makakapagtaga-taga ako doon. Ulyanin ka talaga, tita. Excuse me. Uy, may isa-isa ng santol na nahuhulog, oh. So, ibig sabihin yan, malapit na talaga. Nalalapit na ang pagkahinog ng mga santol. Sarap ng araw pag umaga. Kahit na past 8 na ngayon. Pero malamig pa rin. Sarap magpa-araw. And eto na, tatawid na ako sa wala akong taga-taas ngayon ng eto, oops, ay wait, tawid muna, tawid, baka sumabit. Oops, may music doon at busy sila ngayon doon, may mga gumagawa. Unlike kahapon, bakit kung kailan Sunday saka may gumagawa, samantalang kahapon ay tahimik ang buhay. Nangyari, nabaliktad na ba? Jesus, oh, ikaw, mapapahamak ako dahil sa'yo. Dun ka. Sinisi pa yung ng dahon ng nyug, patunga-tunga nga siya. Parang na-miss ko tong ganitong senaryo. Yung nagdayayaw-yaw akong mag-isa, yung pupunta ako sa kubo mag-isa. Kasi ilang taon ko kasing ginagawa yun. Tapos ngayon lang ulit. Yan, dahil si tatay ay meron silang meeting ng kanilang, pinatawag sila noong panganay nilang kapatid. Ups. Eto na, oh, diba? Kakayaw-yaw ko, eto na. Ang sarap tingnan pagka ganito. Lalo na pag naglakihan ito. Ito kasing malinis na ito ay ano ba yang nakikita ko? Mais. Maliliit pa, mga ganyan pa lang yung tubo ng mais. Pero yung doon sa dulo, ayun, oh, ano na, medyo halos hanggang tuhod na. Masipag si Bernie at ang saging niya ngayon, oh, mga bagong tanim yung iba, parang ito ay lakatan. Nakapagtanim agad siya. Masipag si Bernie yung ano dito, nagtatanim. Okay, wait muna at hinihingal na ako. Eto na ako. Eto na ako at hindi na ako nagbukas ng pinto. So dito ko na lang lalagyan ng pagkain ang mga kahayupan. Oy, teka muna mo, Ningning. Teka lang, Sanjo, wait lang, sandali. Ayan, kailangan kasing ayusin. O, dun ka, ayun. Ang kulit din eh. Dun ka, ayun. Yan. At ito naman ay ilalagay ko na lahat kasi isang beses ko lang pakakainin dahil hindi naman ako magtatagal dito. Wait ha. Wait lang, Sanjo.
Sandali lang, Sanjo. Okay. And then, teka. Wait lang. Ibibigay ko muna to doon kay Sanjo. Sandali. Uy. Wait. Wait lang ha. Kukuha ko lang to ng tubig para may inumin, simuningin. Okay. Eto na ang inumin mo, muningin. Usod ka dito sa gitna. Kasi mahuhulog. Sa kakaikot. Mahuhulog. Okay. I'm done. Hindi na ako pumasok sa loob. Sarado. Wait. Magbisita muna tayo. Maski pa paano. Teka, dalhin ko yung bag kasi may kamatis. Dito ko ilalagay. Kailangan ko rin umikot maski pa paano. Kasi may kamatis na hinog. Tulad nito. Nagagamit din naman namin yung kamatis. Sana ito makabawi. Mukhang gumanda ang dulo nung isa. Parang bubulaklak pa. Eto Ayan mukhang may bulaklak. Sana maka-recover yan. Sana umano pa. At etong pipino, kukunin ko na ba? Babalikan ko. Dito muna ako sa kamatis. Ay, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot talaga. Wala na. Tulad nung isang yun, may hinog sa dulo pero hinog na ano yan. Hinog na kasi tuyo na yung tuyo na yung puno. Tuyo na yung sanga nun, yung dulo na yun. So, and ito, lumaban kayo, bawi. Kasi ayan na, basa na kayo palagi, malamig na ang inyong kinakatayuan. Bumawi kayo. Tinitingnan ko kung may posibilidad ba na makabawi. Katulad nito, paano yan babawi? And lalo na ito, tuyo na talaga. Parang nakakalungkot yung ganyan. Pero ito, maganda ang sanga niya. Sariwang sariwa pa. Pero yung mga dahon niya talagang tuyo. I don't know lang kung babawi pa yan. Ito, tulad nito, mga sariwa pa naman yung dulo. Tingnan natin. Hindi ko rin alam. Itong lemon, natsagang madilig-dilig habang mainit. And ayan, muusbong na. May bagong usbong. Yun nga lang, wala dito sa baba. Yung paminta doon, tinitingnan ko ay mukhang wala ng pag-asa. Kailangan na magtanim ulit ng bagong paminta. Ito ang plano kong ipabaon dito para siya yan ang mapagtaniman ng paminta. Maganda dito sa lugar na ito ang paminta kasi expose siya maghapon halos. Sa hapon, ito ang haharang sa araw. So, medyo mapapahinga, medyo lalamig ang kanyang space. Ganon. Bahala na kayo kung anong ibig sabihin noon. So, ayan. Ang maliliit pa ang sili. At ang sitaw ay eto. Yung nandito sa baba, hindi ko kabisado kung saan. Hindi ko alam kung meron na. Parang na itinuro sa akin ni tatay, meron dito sa baba.
Eto, kukunin ko na to kasi kakainin pa to ng langgam. Hindi halos yan oh. Eto oh. Yan ang dulo. Yan yung ano, tingnan nyo oh. Dami, may mga naninira. May mga bulaklak naman siya, kaya lang ayun na nga. Nawawala. Nawawala, bumabalik. Wali talaga. Tapos hindi na natatanggalan ng dahon. Yung kasi ito kasi dapat natanggal yung mga dahon na mga unwanted, mga yan kasi ito hindi na naman kailangan to ng puno ng halaman. Nakakaagaw lang yan sa nutrients na kailangan nila. O diba, nasa baba na. At inabot na ng baging. Teka nga. Bumaba na to eh. Taas natin. Yan, diyan ka sa taas. Ikaw, ginawa ng Diyos para tumaas. Huwag kang bumaba. Daig mo pa yung mga taong kailangan magpakababa pero nagpupumilit magmataas. Ganon! Hugot! So, wala naman akong pupuntahan na doon kasi yung naando na saging ay natumba na. May tumutunog doon, hindi ko alam kung anong tunog yun. Hindi naman yung anong tawag doon? Parang motor ng tubig, parang ganun. Pero saan magmumotor? Don't know. I don't know. Ano bang tawag dito? Ang kasoy ay may bagong usbong, may mga talbos. Ayan dumadahon siya. Palagay ko, puputulin ko na yung kakwatin na yan kasi naanuhan niya yung natatalon niya yung itong ano bang tawag yan? Kasoy. Natatalon niya kaya kailangan tanggalin yung kakwate. Ang problema, wala akong itak. Hay nako, yan nga sinasabi ko sa iyo, tita. Pagkakataon mo na sana. Kasi pag andito si tatay, sasabihin noon saka na yan, bago na yan, bago na yan. Ayun, yun, huminto ang yung tunog ng motor. Saka kabago na niya, ayan, wala nang nagawa. Yung tinitingnan ko, yung bunga ng santol. Hindi siya sobrang dami. Pero, medyo meron niyang nagla-light na ang color. Marami na ulit sanga ng kakwate na kailangan putulin kasi malilim na dito sa natatakluban na tong natatakluban na tong ang pipino nga pala kukunin ko. Natatakluban na tong balag. Hindi talaga bubunga yan pag ganyan. Ito yung pipino. Diba? Ang ganda. Hello pipino, salamat sa bungang malusog. Diba? Ganda. Halos 20 plus na yun, 20 pesos plus na. Ito pang isa. Maliit yan pero kailangan ng kuhanin kasi hindi na yan mura. Okay. And then, sabi ni tatay, tama nga yung observation ko na mapait pag kulang sa tubig. Kasi, yung huling harvest namin, kinain niya, masarap daw, hindi mapait.
Ito, ninubunot ko tong damo kasi mabilis lumaki yun. Mabilis tumaas. And mabilis pang dumami. Yan o, taas na ng mga kakwate. So, hindi pa namin ito pwedeng pakialaman kasi hindi ko nga alam kung hanggang saan, kung ano pa ang sukat. Wala pa akong idea. Sus Marios. Ito oh, mga damong ito, madali itong dumami. Yan. Madaling tumaas kasi yung damo na yan. Para ka namang mga nganak, Ningning. Okay. Uy, may mga bagong usbong na bola-bola ang tawag ni tatay. O ano, makakain ka na? Solved na? Uy, naubos na yung food niya. Busog? Busog? Okay, bye-bye. Iiyak na naman yan. Ganda naman kasing tingnan, oh. Diba? Gandang tingnan. Yan na. Nag-i-start na si Sanjo. Nag-i-start na yung kausap kong may kausap akong pupunta dito para mag-usap sila ni tatay para sa pagpapalagarin nitong mga kahoy kasi itong kahoy na to dapat ito ay pinagpuputol-putol. Ang problema hindi nga pinagputol-putol kasi ang inunan nila yung tabla, so kailangan ito'y putol-putol para magawang uling. So yun ang ipapaputol ko and para magawang uling. And itong mga mahogany kailangang ipatabla. Kailangan namin yan. Tatawagan ko ulit mamaya yung kausap ko kasi konsehal daw sa kanila yun. Okay, nagagalit na si Sanji. Mahabol yan eh. Kasi ilang araw na siyang alpas. Nasanay na siya ng alpas dito. Hindi na nga siya sumusunod sa amin pag umuwi kami. Hanggang dito na lang siya. Kaso, pinali ulit ni tatay. Marami talaga ditong pugo. O, yun. Narinig ko yung huni ng pugo. Oh, yun. Palayo. Tumahimik. Dito ko siya nakikitang lumalakad kanina. Malamang, yun ang nakakapanghinayang kasi kung lahat ng mga kagubatan dito ay magiging subdivision, ano na magiging tirahan ng mga ibon na yan, ng mga hayop na yan, diba? Ayan yung nagtatanim dito. Kawawa ang mga ganyang wild na hayop kung wala nang mapupuntahan. Although hindi naman siguro lahat kasi yung katabi namin ay hindi naman ibebenta. Ay hindi ko pala nasilip yung kung kinuha yung saging kasi itinawag ko yung saging na may hinog na naman doon sa kanila. Nakita ko kahapon. Nagchat ako, sabi ko kuhanin niyo yung saging. Opo daw naman pero I don't know kung kinuha nga. Ayan, ako kaya lumagpas doon sa daanan. Titingnan ko yung may sasabihin ako doon sa ano. May tatanong ako doon sa gumagawa. Ay, nag-uuling. Baka na andito. Ayun, ang uling pero parang wala sila. Ano kaya ang ginagawa dito? Parang naghahalo. Tingnan ko nga doon. Parang ay may nagpapagawa na doon.
Ito kasi sold out na yata itong mga to. Ito, taga rito din nakabili. Tapos yung kabila, ayan, may mga bakod-bakod na eh. Ito oh. Yari na yung bakod and ayan, may deposito na oh. Yari na pala yung deposito. Okay na. May sarado na. So, bakod ang nauna at saka may gate na ayan, yero ang inilagay. Okay nga naman, nakaribit ang yero doon sa ano. Okay nga naman yun. Pang gate. Wala yata, ay ayun, nandun yung mag-asawa na nag-uuling. Hindi pa yata naaanuhan. Dito pala may tumutunog. Hello, good morning. Kaninong kotse yan? Kanino yan? Buti nakakadiretso dito, no? Kawawa naman ang kubo ni Kuya Teddy. Oo nga. Ayaw niya kasing patirhan. Oo nga, sayang naman. Sayang naman. Ano yan? Plastic? Plastic? Ayun ang plastic bottle. Ayan. Para matagal ang apoy. At saka yung mga plastic. Yung bote na ganun, matagal yun maubos. Paparikit na. Magsisindi na ng Hoy, dami ditong gabi-gabihan, oh. Nagsisindi na sila ng uling. Uy, malaki ang uling nila dito. Malaki ang uling nila dito, oh. Marami to. Ganyan lang sila mag-uling, oh. Nakaangat. Nakaangat yung harang nila. Tapos dyan nila aapuyan and dyan usok. Diyan lalabas ang mga usok. Ito may takip na ano ba 'yon? Lupa. Excuse me po. Excuse me po. Dito magandang kumuha ng pangtaniman ng halaman, ano? Siguradong malusog to. Ang dami ng kakasiga nito eh. Saan sisindihan yan? Doon sa kabila. Ayan o, ganyan lang sila maglagay ng ulingin. Nakabukas doon sa ilalim para may lalabasan ng usok. Akala ko pag ganun, mauubos. Pagkawa. Ang galing. Pag yung na, tatabunan na din. Oh. Okay. Ay, walang singawan ngayon. Lalagyan ng maliit na butas. Oo. Okay, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganito dito. Ito. Dapat gagawing swimming pool na hindi na natuloy. Ay, di ang swerte na makakabili. May umpisa na. Papaayos na lang. Sino kaya nakabili nito? Tapos may puno pa ng mangga. Ano kaya mangga to? Taga Tagaytay. Tapos may puno pa ng mangga. May rambutan yatang maliit yun. Ang ganda may isang nyog. Maayos ang yung puno na yon. Pagsahingin to. Sira naman yung puno. Dapat yan ay tinumba na din. Sila ay hanggang dito lang. Siguro ito ay 300 square meters. Hanggang doon sa bakod na yon. Hanggang dito, ito lang. Ganito, ito yung katapat ng bakod. So, ito lang. Ito lang kalaki ang 300 square meters.
Hanggang dun. Tama ba? Is 300 nga kaya to? 300 ano? 300 square meters. Eto lang oh. Buhat dito. Ilan to? 900. Eto yung may bakod na to, 900. Kanino to? Taga-Imos. Maraming taga-Imos dito ah. So ito, buhat dito sa bakod na yan. Ayan, yan tulos na nakikita nyo na yan. Hanggang dun sa bakod na may cyclone wire na yun. Hanggang dun sa puno na yun. Na, yun ang lendero, yung puno na yun. At hanggang dito din sa katapat na ito. Yan, 300 square meters. Ganyan lang kung sakali ang matitira sa amin. Kakalungkot. Kakalungkot. Last na ninyong salang dito? Wala na dito? Ito si Kuya Nanding, nakapangalaid pa ng himbaba, Mga usbong, yung pinutol daw niya yung sanga, nung umusbong ay may bulaklak. Kaya ayun, di may panggulay siya. Nakakuha pa ng panggulay. Binibigay ko tong isang sitaw. Nakakuha ko lang isang sitaw. Meron din sa amin, 4. May isa ring, isama mo to. May isa ring kamatis. May kamatis. May kamatis pa sa amin. Wala ba kayong kamatis? Wala. Ay, amano pa sa amin at may kamatis sa amin. Ay, isa yung nanditong nakuha ko. Asan na ba yun? Saan ko ba nilagay? Nasa ano sila? Nasa naip. Bakit? Abay, pinatawag ni Kuya. Ayan, teka. Nasaan ba yun? Ayun. Oh. Alin ba yung sinihan ngayon? Magsasaing yata. Hindi, nakasaing na yung mga yan. Mausok daw eh. Papausok lang para sa lamok. Maraming bulot dyan. Tingnan nyo. Ay, mamaya Ito yung katunayan na masipag si Kuya at pati yung pala niya masipag. Tingnan nyo. Butas na. Kawawa naman. Sa dami. Ay, ang dami ng kinita niyan. Dapat meron niya isang malaking magandang pala. 2 palo dyan si Bayabago. Pero magaan yan, sanay na pati, kasi magaan ang kawayan na tapos mahaba pa ang tangkay. Pag nakasanayang gamitin Kasi yung siyang nanghahabol dyan. Oo, pinapakuan nga. Pinapahuli ni Juan. Hala, Ewan ko kung paano. Pagka ako nakahagip doon, babarilig ko yun. wag naman. Ay, Juan, Ayun, kaya pala mahanap siya ng pampaapoy kasi malamok. So, magpapausok siya para mawala ang lamok. Oo nga naman. Ito na ang kasosyo dito. Ayan ang pinsan ko na napakasipag. Pupuntahan ko muna tong project ni Beo. Ito yun kasi, yung project nung sinasabi ko na bakod na 250,000 na ito pala yung ginagawa nila. Ngayon lang ako nakapasok dito hanggang dulo. Ito dulo na to eh. Tapos parang ito ay sa mami ni attorney. Ito, ito yata. Kasi malaki daw yun eh. Bumili sila. Parang ito nga yata. Bumili sila dito eh. Para may access sila. Kasi yung kabila doon ay kanila na. Meron amoy. Eto sila. Hello, good morning po. Dito pala may tumutunog. Good morning po. Ayun si Bio. Si Bio ba yun? Iba na talaga pag boss paupo-upo na lang. Ito yung sinasabi sa inyo na may project sila dito na 250 square meters. And ganito sila kapulido gumawa. Pakita ko sa inyo ha. Bio! Papaalam muna ako kasi baka ako'y mapagalitan.
Eto, siya ang kausap ko eh. Siya nagbalita sa akin ng kapatid niya ay may project dito. 250 square meters ito. Ganito kalawak yung 250 square meters. Ganyan. So, teka muna. Ako'y pupunta muna sandali doon ha. Ako ay parang kasama na ang bahay dito sa ginagawa nilang to. Pa-vlog ako ha. Pa-vlog ako bago nagpaalam, nakapag-vlog na. Ayan. Ay, may kasama pa lang. Ano to, bahay? Tatayuan niya ng container. Container. Ah, container van. Oo. So, ito, lalagyan nyo lang ng platform dito. Oo, para paglalagyan ng... Yun ay deposito. Ayos ah. Ito siya yung may kontrata dito. At ganito sila gumawa. Ayan yung poste. 1, 2, 3. Gano'n ka limit ang poste niyan. Malimit ang poste. Kada 1, 2, 3, 4, 5, 6 and a half na hollow blocks poste. At ang bakal nila, hindi basta bakal. Oh. Gisto, no? 12? Oy, mali ang aking kalkulasyon. 12 ang bakal nila. So, hindi sila nagtitipid sa materyales and hindi substandard. Matapang ang halo nila. So, hindi basta bibigay. And malimit ang poste. 1, 2, 3. O, di ba? Hindi sila kahit sa ganito, tingnan niyo ang lalim ng puting, makapal ang lagay niyang pundasyon na 'yan. Eh pagpapatungan lang 'to ng container van. Pero makapal ang puting. Flooring lang 'yan. Lalagyan 'to ng flooring para pagpapatungan ng container van. Maano sila? Maganda ang tapos itong taas ay cyclone wire itong taas. Steel matting itong taas. Okay, so ito ay ganito lang kataas, papalitadahan, and then steel matting ang itaas. So ayun o, may mga tubo na nakatayo doon. Yun ay tapos ng patasan, napatag na yung ibabaw eh. Tapos may tubo na nakatayo. So yun ang pagkakabitan naman ng steel matting. Yun. O di ba? Ang ganda maano sila gumawa. And maandar na ulit yung narinig kong umaandar kanina. Ano ba yun? Motor ng tubig. Okay. Ako'y nakakaabala na masyado dito. Pansin mo rin yung tita Al. Ito yung ibabaw ng ng finish off. Tapos na. Tapos ito yung tubo. Mataas. Yan ang paglalagyan ng steel matting. Tapos ito ay papalitadahan nila. Tapos dito may gate. Lalagyan ng gate dito. Ito dito. Saan pupunta? Welding rod. Yung diyan sa kontrata niyo, kasama na ang gate. Oo, nandun ang gate. Binuo na. Binuo nyo na. Anong gate niyan? Yung PVC plank, yung mga pasahig. Ganun. Bay, ang gate niyan eh, nakakalaga na nasa 30 na. Oo nga. Maganda Tingnan nyo. project. Ganyan kapulido sila. Magkano ang kontrata kung hindi ba masamain? Halo. Yan. Oo. Ay, tatlo mukha lang siya eh. Ito meron na. Oo. Tatlo lang. 200 yan. 200. Tatlo lang. Ang sinasabi niyan tatlong mukha. Yung tatlo lang na side. Kasi ito ay meron ng na sila. Tapos kasama yung gate. 200,000. Hindi na masama. Kasi napakaganda ng quality ng gawa nila. Gandang gate yun, mahal. Mamahali lang gate. So, Daan tao pa yun. so kung halimbawa pala
halimbawa, kung gusto lang, halimbawa may makagusto at ang gusto lang ay yung medyo hindi naman masyadong mabahali lang gate. So makakabawas. Depende sa materials na gagamitin. So, kasi meron akong kaibigan doon na magpapa... Ako naman Ano? ayaw ko nang laging, gusto ko lagi standard, matibay. Oo Di nga. mahal ng kaunti. Kailangan laging pangmatagal. Oo, kasi kailangan ito ba mga ito may mga poste yan sa baba. Okay, wait. Yun oh, umalis na. Palabas siya at yung palang binabakuran nila na yun ay 300 square meters. Mali ako na 250. 300 square meters pala yun. At tatlong mukha lang yung kanilang o tatlong side yung kanilang binakuran. Kaya nakuha nila ng 200,000 pero ang gate noon ay inabot daw ng 30,000 ang halaga pa lamang ng materyales yun. Inabot ng 30,000. Lalabas na ako. Sasabihin ko kay Nilo. Kakausapin ko rin yung maglalagari. Uy, ingat. Baka bigla, hindi ba yan babagsak? Nakasakay sa ibabaw. Talagang sa tineri, talaga nag-aasarul hindi na ba masakit ang kamay mo? Okay na. Oo nga, magapa. Aba, ay ingat. Dapat yan may brace. Hala, baka sa pag-aarmohanan na kumita yan naman kamay mo ang madisgrasya na ano daw siya ano ba yan? Nagbuhat ng mabigat. Lumagutok. Sa laki ba naman ng balde na yun? Grabe. Kahapon nakita ko yan, may balot yung kamay niya, may brace kasi lumagutok. Buti ay marunong maghilot si kuya ng ng ganun hinilot na. Dito na ako. Ayun, tapos meron dun sa may tuloy ko yung kwento. Yun sa kabila, yun sa tapat ng ginagawa nila. Sa kabilang yun ay mga poste lang at barbed wire. Ang sabi ay nakuha daw nung nangontrata, nakuha daw ng 35. Pero yun nga lang. Medyo madalang kasi yung poste. Ang sabi niya, kasi yung gumagawa na yon, ang katwiran niya, yung nangontrata na yon, ang katwiran niya, di bali lang medyo mataas ang presyo, basta sigurado. Hindi siya gumagamit ng substandard. Yung pipe na yan, ilang klase yan kasi merong conduit pipe, merong GI pipe. Yung conduit pipe, yun yung mga ginagamit sa kuryente, sa mga pag-iinstalasyon. Yun. Hindi ganun kaganda ang quality. Yun namang GI pipe, yun talaga ang pangmatagalan. Tapos, ayun nga, ang poste nila, ayaw niya ng madalang ang poste. Kasi, pag madalang ang poste, madaling bumigay at saka ang concrete, yung poste nila ay concrete sa hanggang ilalim. Sa taas na lang sila naglalagay ng pipe. Kasi yun ang paglalagyan naman ng steel matting. At ayaw din niya ng cyclone wire kasi mas madaling masira kaysa sa steel matting. So ayun, at ang gate, it depends. Depende yun sa magpapagawa kung ano yung gusto nilang maging gate. And depende rin sa magpapagawa kung gaano kataas ang concrete. Kaya ang presyo ng kanilang kontrata ay depende sa kung ano yung mapagkakasunduan na gagawin. Ganon. And hands-on siya. Tanyo siya mismo. May malaking project yan. Yan ay may tinapos na project sa
San Juan, Batangas. Isang beach resort daw yung ginawa nila doon. And ang alam ko may ongoing project siya sa Laguna. Kaya siya ay pabalik-balik. Pero mas hands-on siya dito. Paminsan-minsan kasi yung sa Laguna yata ay finishing. May asong malaki na makakasalubong ako na wag sanang mga ngagat. Yan, lumihis siya. So, ngayon napatunayan nyo. Pati aso takot sa akin. Ayan. And eto na ako sa palabas. And sa kakadaldal ko, malapit na akong makarating sa labasan. Okay, wait muna. Ayan o, eto na ako. Driving again. At pauwi na. I don't know kung anong oras na ngayon. Siguro ay lagpas na ng alas 9. Okay. Mainit pa ang araw. Hoy! Sisimba yung mag-ina. Ayan, it's na. Okay, wait lang. Okay, papasok muna. Okay. Dami naman ito. Kailangan palagpasin muna lahat para sure. Okay. Dahan-dahan bigla. Okay. Ay. Yung pangsundot ng sinampay, dito isinabit. Nauntog tuloy. Okay, I'm here. Ito yung sinasabi ko. Bakit dito nakasabit? Sa gitna. What happened? Anong nangyari dito? Ay, Diyos ko Lord. Isinabit sa gitna itong pangsundot ng sinampay. Okay, nasaan kaya si ate at si kuya? Opo na. Okay. Thank you Lord. Andito na. Andito pala si ate. Nagpe-prepare ng gulay. Broccoli and ano ba yun? Cauliflower. Sabi ko baka pwedeng igulay. Ayan, nagpe-prepare na siya. Okay, thank you po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama sa akin. Bye-bye po. God bless. Sir Jerry Stoy TV. Miss you. Ingat palagi.